Ang huling anak po niya ay 12. Diba? 12. O, sa 3.5 ang isa, edi panalo mga kabokals, diba? So, worth the wait, worth the pagod, and then hindi po masyadong magastos ang kanilang kinain. Hello mga kabokals, ayan, nandito na naman tayo. So, kahapon nga ay nakapag-harvest at nakapag-chop na ulit tayo ng ating tanim na Madre de Agua. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ipinapakain sa ating mga alaga. Yan, doon po sa mga bago sa channel ko. This time, hindi po muna fermented ang ating ipapakain kasi kulang pa yung ating mga pananim para tayo mag-ferment. So, fresh chop lang po ang ating ipinibigay. So, ito, meron po tayong sa mga bago sa channel ko, meron tayong 3 inahin at 1 barako na mga breeders na talaga. So, pag wala po akong Madre de Agua, ang kanilang kinakain lang po ay 2 kilong darak sa mais sa umaga, 2 kilong darak sa mais sa hapon, na may halo pong molasses at asin. And then vitamins every other day. So, yun po ang ating ginagawa dati kasi wala pa tayong mga Madre de Agua, gawa ng palilipat lang po natin dito. Pero ngayon po na may Madre de Agua na tayo, so pwede na po natin bawasan yung ating darak sa mais. So, gagawin na po muna natin ngayong 1 kalahati. Tapos, lalagyan natin ng 1 kilong chopped Madre de Agua para makompensate po yung nawalang darak sa mais. Ayan. So sa ngayon nga po, since babalik pa lang po sila uli sa pagkain ng Madre de Agua, hindi natin sila bibiglayin. So kaya 1 kilo lang muna na chopped Madre de Agua, and then 1 kalahati pa rin po yung darak sa mais. Pero ano yan, kada araw na nasasanay sila, padagdag po tayo ng padagdag ng bigay ng Madre de Agua hanggang sa kaya nilang ubusin. Ayan. Pero yung ating darak sa mais ay hindi po pwedeng mawala. Maaari pong ibaba natin yan as low as 1 kilo kada kainan nila. Pero hindi na po tayo pwedeng bumaba sa 1 kilo na darak sa mais. Kasi importante rin po yung darak sa mais. Parang extender po yan sa ating Madre de Agua. Ayan. So ito nga po yung ating darak sa mais mga kabokals. So meron tayong timbangan, dapat meron kayong timbangan kung kayo po ay naghahayupan. Ito 1 kilo. Importante po yan kasi para na may measure nyo yung labas nung pakain nyo, hindi po tsambahan. Gawa nung ang isang sako po ng darak sa mais ay 25 kilos. So para po makwenta nyo and then makontrol nyo rin po yung gamit ng inyong binibiling darak sa mais, titimbangin nyo. And then ito naman yung Madre de Agua mga kabokals. So ito po yung ating chinap kahapon. Hindi naubos kahapon. Birayin nyo yung na-harvest natin kahapon, hindi pa naubos kahapon. So ito, ilang kilo ba to? Yan, kalahating kilo mga kabokal, sobra na konti. So maglalagay tayo ng 2 ganito para maka 1 kilo. Biruin nyo mga kabokal, napaka-importante, greens, mataas sa protina, may calcium ito mga kabokal, may calcium, kaya doon sa nag-aalala na kulang daw sa calcium yung mga baboy ko. Ito na, kasagutan dyan mga kabokal. Hindi nyo po kailangan gumamit ng palagi na mga synthetic na vitamins. Kasi sa mga halaman pa lang po katulad ng Madre de Agua ay makukuha na natin yung protina, crude protein, at saka yung calcium na kailangan ng ating mga baboy, plus yung iba pa pong nutrients na sa kanya. Greens. And then ang maganda rito mga kabokals, may vitamin C pa to kasi fresh po siya eh. Kahapon lang po natin na chinap, so fresh pa. Alam naman natin lahat mga kabokals na basta green plants po, automatic yan, meron pong vitamins yan. Yan, kaya nakakadagdag din po sa kanilang resistensya. Ano ba? Umikot pa ako. Ito. Ito pala yan. Ito pa.
kabukal. So 1 kilo lang muna ha. Pero sabi ko nga, tataas pa yan. Kasi nung kalakasan nila sa Madre de Agua, umuubos po ng ano yan, ng 3 kilo sa isang kainan na Madre de Agua. Ganyan po ang lakas kumain ng Madre de Agua yan. And then ito po yung ating molasses. Siyempre hindi po pwedeng mawala ang molasses or pulot. Ayan, molasses or pulot. Pero tansyahan lang ito mga kabukals. Kasi marami po nagtatanong ano ang measurement sa ganito, ano ang measurement sa ganyan. Tansyahan lang po. Wag po tayong masyadong maging standard kasi pahirapan po natin sarili natin. Alam niyo naman po yung sobra at kulang eh. Makikita niyo naman po yun sa, lalo na kung talagang mahal yung mga alaga nyo at matagal nyo silang alaga. Sa tingin pa lang alam niyo na kung kukulangin o susobra yun yung binibigay. Parang ganun lang po yun. Parang isang anak, parang isang magulang sa isang anak. Diba? Tignan mo pala yung anak mo. Sa hilat siya pala ng mukha niya, alam mo na may problema yan. Mga ganun bagay ba mga kabukas? Ayan, asin. So rock salt mga kabukas ha. Huwag kayong gagamit ng iba, rock salt lang or yung sea salt. Ayan, pampalasa. Pampalasa at mineral. Pampalasa at mineral. Yan, and then sabawan natin. Sabawan natin yan mga kabukals. Can you see the look? Yan. Guwapo na na. Ito puno ito. Pupunuin natin itong isang balde. Yan din ang isang importante sa pagpapakain ng inyong baboy. Lalo na baboy. Matubig. Unang-una, gaganda yung kanilang, syempre, tubig, importante sa katawan yan. And then, gaganda yung digestion nila, yung internal system nila, gaganda ang function pagka nagana sila sa tubig. At syempre, hindi sila mauwaw. So, haluin lang natin yung mga kabukal. Simple-simple lang oh. Ito ang pinakasimpleng paraan ng pagpapakain ng inyong mga baboy gamit po ang Madre de Agua at darak sa mais. Yan, so nagtatanong ko kung magkakano ang darak sa mais. 19 pesos per kilo. So nagbigay tayo ng 1.5 kilo, di ba? So sa ganung halaga lang, nakapakain nyo na yung baboy nyo dahil sa tulong ng Madre de Agua. Hindi na kailangan gumastos ng mahaling feeds. May proteina na kayo, may calcium na kayo, may vitamin C pa. And then yung darak sa mais, fiber, may proteina din yan, yung darak sa mais. At saka mga ibang pang mineral. And then, siyempre yung molasses, dagdag din po yun sa sustansya. Ngayon yung asin, mineral. Diba? So, halos organic na yung ating pinapakain mga kabukals. Kaya lang hindi ko masasabing organic kasi gumagamit pa po tayo ng mga vitamina. Yung vitaminang pula. So, nagbibigay pa rin po tayo yan, hindi po pwedeng mawala. Kasi na-experience ko po yung ako'y tinamaan ng ISF. Kailangan pa rin po talagang laging mataas ang resistensya ng inyong mga baboy para makalaban sila sa sakit. So, bukod po sa mga gitong greens, pwede pa rin mo natin samahan ng mga synthetic na vitamina. Pero, hindi na po ganoong kadalas. So, baka magtanong kayo, gaano kadalas ang minsan? Ito, kahit mga 3 times a week na vitamins lang po, pwede na sila. Or 2 times a week. Ayan. Again,
Tansyahan lang po yan. Wala na po tayo mga table na ginagamit yan. Tagal ko na po nagbabago. Puro tansyahan lang po. And base lang po sa aking experience, yung aking mga ginagawa. Yan. So, maganda halong-halo para yung molasses ay humalo sa tubig. Yan. Pakainin natin. Baba na, baba. Ito na mga kabokal. So, si Kimberly muna ang una. Ito ang mga kabokal, si evenly distribution. Taga-apat silang tabo. Ano yan, madaragdagan pa yan. Sabi ko nga, pagkasanay na sila talaga, magwawat ko sawa ka sila sa Madre de Agua. Pero sa ngayon, sa ngayon, ay alalay muna tayo. Para hindi rin po masayang ating binibigay. Ayun, napunta na sa mukha. Ayan. Ay, si Basha. Si Basha, mga kabukal. So, nakita niyo yung katawan ni Basha. Ayan, nakita niyo ba yung katawan ni Basha? Naka-recover na. Dati mukhang kalansay yung kakawalay lang natin sa mga anak. Nagmistulang kalansay. At ano yan mga kabukals ha? Hindi ko nalang iblinag pero ano po yan? Halos hindi na siya makatayo. Kaya napilitan po akong iwalay kaagad yung mga anak niya kasi sobra na siyang namayat. And then pag nagpapadede siya ay halos hindi siya makatayo. Pero ngayon ay fully recovered na siya. Ayan ito, lalo pa siya makaka-recover kasi meron na siyang Madre de Agua, mga kabuhay. Nakita nyo naman gaano sila kalakas kumakas na partida, natigil pa yan. Natigil pa yan mga kabukal, pero sanay pa rin, no? Sanay pa rin talaga, iba talaga paglaki sa Madre de Agua. Yan sila mga kabukal, laki sa Madre de Agua kasi yan. Nung maliliit pa sila ay naka-Madre de Agua na yan. Doon pa sa old area natin. Kaya ngayon ay sanay pa rin sila kumain ng Madre de Agua. Iba talaga ang nakagisnan. Ayan o. Teka, wait lang. Grabe, ano? Ba? Kung titingin nyo matubig mga kabukal, pero ano yan, malaman yan. Yan, kasi nga may mga Madre de Agua yan, may darak sa mais. Yung katawan niya, maganda na. Eh ano yan, nabulugan na nga po pala yan. Ito sa hindi nakapanood. Nabulugan na ni Kanor yan. So lahat po sila ay may bulog na. So waiting na lang po tayo sa mga big. Ito pong isang maganda sa pag-aalaga ng baboy. Kasi nga po ng baboy, lalo na yung mga ganitong native. Po pwede mo silang pakainin ng mga alternatibong pakain. Katulad ng ginagawa natin ito. And then pag nanganak sila, siguradong pera. So hindi masyadong magastos, pero ang value po ng kanilang biik ay mataas pa rin. Yan, 3,000 nabebenta nga po natin ng 3,500 ang isang biik. So ang huling anak nga ni Kimberly, ito si Kimberly mga kabukals. Yan. Ang huling anak po niya ay 12.
Diba? 12. O, sa 3.5 ang isa, edi panalo mga kabokals, diba? So, worth the wait, worth the pagod, and then hindi po masyadong magastos ang kanilang kinain. Ayan, kaya may mga nagsasabi nga, ba't hindi ka gumamit ng breeder? Hog breeder ang dapat dyan. Yung mga ganun pa nagko-comment. Hog breeder ang dapat dyan. Yan. So, nakita nyo naman, maganda naman po resulta. Kahit po tayo ay hindi gumagamit ng mga hog breeder commercial feeds na napakamahal. So, sa ganitong pamamaraan po, na itatawid na lang natin na kanilang nutrisyon, nakapag-aanak sila ng magaganda, nakapagbebenta po tayo ng mga biik na magaganda rin naman. O, diba? So, ito nga po ito na lang po si Kimberly mga kabokals. Namayat din po yan, namayat po yan. Pero ngayon, no, ganda na ng katawan, no? Diba? Ganda na ng katawan ni Kimberly. Pero namayat po yan nung siya ay nagpapasuso pa. Pero ngayon ay naka-recover na. And then si Basha nga po ay fully recovered na. Oh. Ganda na ng katawan eh. Oh. Yan. Ano pa yan? May rebouncy pa yan mga kabokals. Meron pa eh. Ito, bibigay ko pa. May rebouncy pa yan. Madadagdagan pa yung kinakain nila na yan. So ito papakainin natin si Trisha. Saka si Kanor. Ayan, kay Trisha naman tayo. Yan, isa pa po may babahagi ko. Ito po mga pakay na nila na to. Kaya hindi po tayo nagpagawa ng konkreto. Kasi yan po, tinatanggal natin yan pagkatapos silang kumain, inuhugasan natin, and itinataob natin dun sa ibabaw ng yero ng mga manok, ng bubong. Pag maaraw, nasa-sanitize siya dahil sa sikat ng araw. And then, naiwasan po natin na puntahan ng mga daga at ihian, taihan yung ating pakainan. Isa po kasi yung pinagmumulan ng virus yung ihi at tayo ng daga. Number 1 na yung leptospirosis. Naapektuhan din po ang mga baboy sa leptospirosis mga kabokals. And then yung virus po na iba ay minsan sila rin po nagiging carrier. Kaya yan po. And then yung ating kulungan, permis pong linis yan. Kaya ano, buti meron tayong power spray na nagagamit. Yan po ang ating pinalilinis. So yan po, sanitation, napaka-importante rin kahit po native sila. Native man sila, baboy pa rin sila. Yan. Si Kanor naman, syempre yung bida talaga rin naman. Hindi po pwede mawalan si Kanor. Po, Kanor. Ito si Kanor. Medyo ano to mga kabokals, maarte kasi ito eh. Tutlukan ng arte ito eh. Hindi siya masyado sa mating ginagawa. Kaya konti lang muna bibigyan natin sa kanya. Kasi hindi niya nauubos. O hindi niya inuubos talaga. Sabaw lang. Ganyan lang muna. Kaya natin siya maglutom. Pag gutom niya, ano lang choice siya, kakainin niya rin niya yan. So yan po yung sinasabi ko, huwag natin bibiglain. Kasi sayang lang po yung binibigay natin pag binigla natin. So alamin natin yung ugali ng yung baboy. Katulad na ito, nuklo ko ng arte. Hindi niya inuubos. So konti lang. And then pag ayaw na niya, kinukuha ko na. Hayaan ko siyang magutom. And eventually pag nagutom niya, kakain po yan. Ganun lang po simple yun. Si Kanor. And then ito, yan, ito mga kabukas, pang rebouncy pa natin to sa iba, sa mga inahin. So ito yung paghahati-hatihan pa nila to. Ayan o. Yan mga kabukas. Paghahati-hatihan pa yan ang tatlong inahin natin. Rebouncy.
Oh, yan sinasabi ko. Umaayaw-ayaw na. Oh. Ito, rebouncy mga kabokal sa'yo na. Ibigay ko na. Yan na, ubos na. Rebouncy na yan. So, dagdag na po yan sa mga binigay natin kanina. Yung pinakain nila na yan. Ayan. So, si Kimberly. Yun, laki na siya ni Kimberly, oh, mga kabokals. Oh. Laki na nun siya. Mabilis lang nakarecover yung katawan ni Kimberly. Matakaw kasi ito, lakas kumain. Oh. Pero si Basha ay recovered na rin. Ganda na rin ang katawan ni Basha. Oh. Naglugon to eh. Kaya makita nyo manipis yung balahibo. Naglugon, nagpalit ng balahibo. Yung mga peklat na yan, ano po yan? Yung po yung kamot ni Kanor nung sinampahan niya si Basha. Si Kanor po may kagagawa niyan. Yung mga peklat-peklat na yan. And si Kimberly, malaki na rin ang tiyan. Ano? Malaki na rin ang tiyan mga kabokals. Oh. Kanor. Ayan sinasabi ko mga kabokals. Ayan, so kukunin ko na yan. Kukunin ko na yan at ibibigay ko doon sa mga babae. Ayan. So ito mga kabokals yung sinasabi ko. Pagkatapos sila kumain, nililinisan natin yung paglalagpakain. Hugos lang ganyan. Matanggal lang yung mga smudges. Mga nakadikit na daga sa mais. Yan kasi ang paboritong puntahan ng mga daga. Ayan na mga kabokal. Para hindi sila gawing pasyalan. And siyempre na kailangan nakataob. Napaka-importante yung nakataob. Ayan. Simple lang, di ba mga kabokal? So ito po ang maganda sa alternatibong pagkain. Hindi nyo na kailangan maging technical. Kasi wala pong kaso, sumobra man kayo o magkulang. Wala pong problema kasi alternatibong pagkain po eh. Kahit pakainin mo ng wantusawa yan, ng Madre de Agua, darak sa mais. Eh wala pong problema. Kaya po sinasabi ko kanina, tansyahan lang. Basta't alam nyo lang po yung kakayanan ng inyong mga alaga. Kung kaya nila ubusin, sigihan nyo ng sigihan. Kung hindi sila masyadong kumakain ng ganito, eh titirin nyo muna para magutom muna siya. Ngayon lang po kasi minsan pag ginawa natin sobrang technical ng mga bagay-bagay, nakakalula. Lalo na sa mga beginners, nakakalula, nakaka-overwhelm. So doon pala sa pag-iisip ay susuko na. Iniisip pala yung mga technicalities ay sumusuko na yung iba. So, di ba? Yun ang payo ko mga kabokals. Let's stick to the basics. Make it simple as possible. Ayan, alternatibong pakain. Napakadali mga kabokals. Yan. So dito ko nilalagay ang mga kabokals. Diba maaraw na? At the same time naaarawan siya. Sanitize na rin, diba? Araw-araw siya nasa sanitize. Napakabisa pong sanitizing agent ng sikat ng araw mga kabokals. UV ray yan. Patay talaga ang microbe dyan. So ito, ikutan natin sila. Hindi ako magpapaligo kasi maulan. So wala sila ligo, linis lang. Ganun po ating ginagawa. Pagka maulan, malamig ang panahon, hindi tayo nagpapaligo. So yan, mamaya i-sprayan ko lang. Pagka may pupo na ako nakita dyan, i-sprayan lang natin yan. Ayan. Tutuwa ako kay Basha. From mukhang kalansay, naging mukhang baboy na uli siya. Yan, wala po tayong ginamit na commercial feeds dyan ha. Talagang lang. Chinaga lang natin sa darak sa mais, and then merienda ng
Madre de Agua nung tayo hindi pa nakapag-chop. Binibigyan natin siya ng yung buo, yung dahon lang na ano, pinapangata natin sa kanya. So far ay naka-recover naman siya. Ngayon lang naman po yun. And syempre itong bida ay ayan, so, si Kimberly talagang ano, laki na siya, no? Sana dumuosi ka uli. 12 po huling anak niya, eh. Ayan. Then ito. Ito pa yung ibang anak-anak nun. Iba nating mga pananim na Madre de Agua. Ito natin na harvestan kasi dun nga tayo nagsimula sa ano, sa taas, sa may tabi ng kubo. Paikot yan, eh. Paikot yan mga kabokal. So Madre de Agua natin na yan. Ang daming ang bungi. Bungi ibig sabihin yung may mga namatay, hindi tumubo. Yan mga bungi-bungi. Tutusukan ko pa yan para kompleto. Para dagdag puwersa sa ating pulutong. Ito, ang laki ng agwat dito. Ayan, oh. Dapat meron yung kabilaan yan, eh. Dami lilinisin dito. Kabilaan yan, yan, paikot yan dun. Ganyan. Ating mga breeders. Then ito yung ating chopper, oh. So dito ko na muna inistasyon yung ating chopper. Wala pa naman tayo mga big. Dito na rin tayo nag-chop. And then ito yung mahiwagan drum. Ayan. Sunod na episode po natin yung sa mga manok naman. Yan, ano tayo? Tawag dito. Isa-isa tayong alaga para hindi masyado mahaba. So ayun, so napapansin nyo ba mga kabokals, mas maayos po ang ating kilusan ngayon dito. Sa pag-harvest pa lang po, napakadali. Hindi po tulad doon sa old area natin, medyo may challenge po ko kasi maputi and sobrang congested po kasi doon. So dito, mas naiayos po natin yung ating mga pananim, paikot siya, madaling harvestin, maaliwalas pa rin habang nag-harvest tayo, hindi na natin kailangang lumusot sa mga pitikan. Ayan yung ating alagaan, nakita nyo naman, maayos po, maaliwalas po yung ating alagaan ng baboy. So isa rin po yan, isa rin po kasi yan sa kailangan ng baboy, yung maaliwalas, maliwanag, komportable na lugar ng kanilang kulungan. So yun, nagpapasalamat po ako una-una sa ating Panginoon at dinala niya ako dito at may mga tao pong tumutulong sa atin upang makamit natin or itayo natin ang lahat ng mga ito. Yan, maraming salamat po sa mga taong tumulong sa akin. So, yun, patuloy lang po tayo. So, hindi natin sila bibiguin. Patuloy lang po tayo sa pagsisikap. At abangan niyo po mga kabukas yung ating mga pamamaraan pa po na gagawin. Patungkol po sa pag-aalaga ng mga hayop. Gamit po ang mga alternatibong pakain katulad ng Madre de Agua. And yun nga, magpaparami rin po tayo ng mga mulberry. At iba pa pong mga alternative na libreng pakain na pwede natin itanim sa ating paligid. So, yan. Nakakapagod, yes, pero very rewarding naman po. And syempre, ano bang gagawin natin? Nandito na lang naman tayo. So, ito na po ang hanap buhay natin. So, kailangan talagang kumilos tayo. Ganun naman po lahat. So, doon po sa mga nag-uumpisa, kung kayo nahihirapan, wag po kayo susuko. Pwede magpahinga, pero wag kayo susuko. Kasi pagka sumuko kayo, game over na po kayo. Lahat ng pinaghirapan nyo po in the past, ano po yun, baliwala na po yun. Game over na pagka kayo sumuko. So, laban lang po. Kung kayo po ay katulad ko na napakaraming problemang pinagdaanan, pero nagpatuloy lang po tayo. And hanggang ngayon, nandito pa rin tayo, di ba? So, hindi pa ako game over. Hindi pa tayo game over mga kabokal. So, patuloy lang sa laban. Ayan. So, bago tayo magtapos, shoutout po muna. Happy 50th birthday. 50 anyos tayo, sir. Kay Sir Archie Rabulan, July 10. Ayan, belated na po. Happy birthday. 50th birthday. Ayan. Happy birthday po Archie Rabulan. And shoutout po sa lahat ng mga solid kabokals and mga solid viewers. Siyempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, so hanggang dito na lang muli sa farmer. Sabay-sabay tayo mga harap. Magsikap at isa like kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!